30 minuto bago magsimula ang kaguluhan, malalim sa loob ng isang ilalim ng lupang palasyo na may 20,000 metro ang lalim sa ilalim ng Shanghai City, ang dakilang elder ng Plant God Cult ay nakatanggap ng direktang mga utos mula sa kanyang pinuno. Handa na siya ngayon na gamitin ang kanilang pinakamalakas na sandata at simulan ang isang mabilisang pag-atake. Hinailan niya ang kanyang kamay upang sugatan ito, at hinayaang pamatak ang kanyang dugo sa isang nakatatakot na pulang binhi. Ang binhi ay agad na nagsimulang bamulong, na nagmamakaawa para sa higit pang dugo habang ang mga dambuhala at nagbabaluktot na mga ugat ay nagsimulang samaira at sumungkit palabas ng lupa. Ang mga ugat ay mabilis na nagpulupot sa isa't isa upang bumuo ng isang higanting mukha na gawa sa kahoy. Ang bagong halimaw na ito ay nagreklamo na ang kanyang katawan ay masyadong mahina at nangangailangan ng maraming sariwang dugo upang lumaki. Sa kabutihang palad, ang dakilang elder ay may perpektong solusyon na nakahanda, 1,000 higanteng mutant na daga upang ipack-in sa kanya. Isang dambuhalang hukbo ng mga mutant na daga ang pinakawalan, na nagtatakbuhan ng diretso patungo sa nagugutom na mga ugat sa isang ligaw na pagdagsa. Agad na sumalakay ang mga ugat, na sumasaksak sa mga hayop sa isang madugong pagtusok. Pinanood ng higanting mukha ang pagpatay at sinabing nais nitong palakihin ang kanyang katawan upang maging isang dambuhalang puno na may 1,000 metro ang taas. Sa pamamagitan ng pagpapakain sa lahat ng dugong ito, pinaplano ng halimaw na itanim ang kanyang sarili ng malalim sa lupa at ganap na kontrolin ang lahat ng bagay sa loob ng 10 milyang lugar. Bigla, nanginginig ang lupa, na pumutol sa usapan nina Lin Zichen at Shen Qingan. Tumingin sila sa labas ng bintana sa matinding gulat habang napagtatanto na ito ay totoo na. Ang Plant God Cult ay opisyal ng umatake sa Shanghai City, at ang kanilang higanting kahoy na halimaw ay nakatayo na ng mataas sa ibabaw ng mga guho. Mas lumala pa ang mga bagay, isang pamilyar at nakamamatay na kaaway ang sumali sa labanan. Lumulutang ng mataas sa ibabaw ng gumigibang lungsod ay ang may 9 na buntot na Demon Fox, na mapang-uyam na nagtatanong sa kanyang maliit na bedslave kung kaya pa ba nitong labanan ang kanyang mga ilusyon. Siya ay pambihirang malakas, dahil siya ay isang advanced tier 9 na master. Sa gitna ng lahat ng pagkawasak, ang tunog ng pag-iyak ay nakakuha ng atensyon ng may 9 na buntot na Demon Fox. Sa mga sirang kalye, isang takot na maliit na batang babae ang nakaupo ng nag-iisa, habang umiiyak para sa kanyang ina. Lumulutang pababa sa lupa, ang malakas na Demon Fox ay nakaramdam ng isang bihirang sandali ng awa para sa walang kalaban-labang bata. Nagsalita siya ng marahan sa batang babae, na nag-aalok sa kanya ng isang kumikinang na pulang tableta at nangangakong pagagalingan nito ang lahat ng kanyang mga sugat kaagad. Nilunok ng umiiyak na bata na babae ang gamot, at ang isang bugzo ng kumikinang na protektadong mga ron ay agad na umikot sa kanyang paligid, na nagpapagaling sa kanyang mga sugat sa loob lamang ng ilang segundo. Ngunit ang gawaing ito ng kabaitan ay nagpagalit sa higanting puno na halimaw sa background. Ang dambuhalang mukha ay galit na nagpaalala sa kanya na naparito sila upang sakupin ang daigdig, na nangangahulugang dapat silang pumapatay ng mga tao, hindi nigel iligtas sa kanila. Walang pakialam kahit kaunti ang may 9 na buntot na Demon Fox. Nag-cruise siya ng kanyang mga braso at pinagalitan ito, na nagpapaliwanag na wala siyang interes sa pagsakop sa daigdig. Ginamit lamang niya ang kanilang portal upang mahanap ang kanyang paboritong tao. Sinabi niya sa Tree God na ang kanyang tahanan, ang Chinkyu Mountain, ay neutral at hindi nais na makuha ang anumang bagay. Upang patunayan ito, nag-activate siya ng isang malaking kumikinang na magic circle sa kalye, na nag-aangat ng mga kotse at mga inosenteng tao upang i-teleport sila ng ligtas palayo sa pinangyarihan ng labanan. Sa loob ng apartment, pinanood ni Lin Zichen ang higanting puno na halimaw na nakatayo sa ibabaw ng lungsod. Napagtanto niya na dahil ang lahat ng pinakamalakas na tagapagtanggol ng daigdig ay abala sa pakikipaglaban sa ibang lugar, walang sinumang darating upang iligtas sila. Nasa kanilang mga kamay na upang pigilan ang sakunang ito. Bigla, ikanaway ni Shen Qingan ang kanyang telepono at nagbabala sa kanya na ang Shanghai University ay katatapos lamang magpadala ng isang emergency alert. Pagtingin sa screen, nabasa nila ang isang agarang utos na nagsasabing ang sinumang estudyante na hindi bababa sa Tier 5 ay kailangang pumunta agad sa gym ng paaralan upang tumulong sa pagliligtas sa lungsod. Ang unibersidad ay napakaseryoso,
na nagbabantang patalsikan ang mga estudyante o ipadala pa sila sa kulungan kung susubukan nilang tumakbo palayo. Sa pagkaunawa na wala silang pagpipilian at ang sitwasyon ay mas malala pa kaysa sa iniisip nila, kinuha nina Lindsay Ken at Shanchingon ang kanilang mga kagamitan at diretsyong nagtungo sa gym.